Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago nyo na lang ako sa pangalang Pinang, 57 anyos at tubong Negros Occidental. Pero kasalukuyan akong naninirahan dito sa Pasig kasama ang aking pamilya. Mahigit 27 taon na akong kasal sa asawa kong si Rogelio na isang simpleng negosyante. Nagkaroon kami ng 2 anak, si Jocelyn ang panganay namin na nagtatrabaho bilang arkitekto at ang bunsong si Vincent na katatapos lang sa pag-aaral at siya ang tumutulong kay Rogelio sa aming hanap buhay. Tony, marami akong pinagdaanang mabibigat na pagsubok sa buhay. Kaya hanggang ngayon ay nagpupursigi pa rin kami para sa kinabukasan ng aming pamilya. At ang mga pagsubok na aking tinutukoy ay mga pagsubok na hindi ko lubos maisip na darating sa akin. Uumpisahan ko ang kwento, higit 20 taon na ang nakakaraan. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Nagtatrabaho bilang tindera ng isda ang nanay Olga ko at tricycle driver naman si Tatay Lazaro. Ako ang panganay sa 4 na magkakapatid. Si Kiko naman ang sumunod sa akin. At ang mga bunso namin ay ang kambal na sina Rosa at Andres. Kahit hikahos sa buhay, nagawa akong pagtapusin ang aking mga magulang ng vocational course. At pagkatapos nito, nag-umpisa na akong tumulong sa kanila mula nang makapasok ako bilang factory worker sa pabrika na malapit sa amin. Nang matapos ang high school, minabuti naman ni Kiko na wag nang tumuloy sa kolehiyo at magtrabaho na lamang tulad ko. Lumaki ang gastusin namin sa bahay magmula nang mamatay si nanay at nagkaroon ng problema sa bato ang aking tatay. Kaya naman sa huli, kaming 2 magkapatid ang nagtulungan upang matugunan ang lahat ng pangangailangan namin. Paano ko kaya mabibili lahat ng gamot ni tatay? 3 gamot to. Kung may mabibili man kami, pang ilang araw na inuman lang yun. Ay, Diyos ko naman. Ngayon pa talaga nagganda patong-patong ang lahat ng problema. Oh, Ate Pinang. Ano bang ginagawa mo rito? Mag-aalas 12 na ng gabi ha. Umiinom ka pa ng kape. Di ba maaga pasok mo bukas? Ay, hindi ako makatulog kakaisip kung paano mabibili lahat ng gamot ni tatay. 3 klase ng gamot to. Sweldo na ako bukas sa pabrika. Yun na lang ang gamitin natin dyan para walang minti si tatay sa pag-inom ng gamot. Di ba napag-usapan na natin na ikaw ang bahala sa allowance ni na Andres at Rosa sa eskwelahan? Narinig ko kanina na nanghihingi yung kambal ng pang-project nila. Ay, oo nga pala. Wala sa isip ko. Di bali ate, may racket na ibibigay sa akin si Manong Jojo. Di daw kasi siya makakapagmaneho eh. Meron siyang kailangang ihatid at sunduin sa Batangas. Baka pwedeng ako na lang. Pumayag naman ako eh. Yun na lang yung pandagdag natin. Kahit papano naman eh, malaki-laki rin ang kikitain ko rin. Ayun. Ay, salamat. Akala ko kailangan natin ulit mangutang kay Jingjing. Ay, mahaba na yung listahan natin dun. Kababayad ko lang sa isang utang natin tapos uutang na naman tayo. Huwag kang mag-alala ate, makakaisip pa tayo ng paraan.
Basta kung anong kayang solusyonan ngayon, yun na lang muna unahin natin. Kiko, may gusto sana akong sabihin. Ano yun, ate? Kilala mo yung kaibigan kong si Margie, di ba? Yung kaklase ko rin nung high school. Oo, bakit? Anong meron sa kanya? Nabalitaan ko kasi na susubukan niyang magtrabaho sa ibang bansa bilang domestic helper. Naisip kong baka kailangan ko na rin makipagsapalaran sa malayong lugar. Mangingibang bansa ka rin, ate? Mukhang kailangan na eh. Hindi na nagkakasya yung sweldo nating dalawa sa pabrika. Lumalaki na rin sina Andres at Rosa, kaya lumalaki na rin yung mga pangangailangan nila. May mga utang pa nga tayo na dapat bayaran. Tapos eto, nagkasakit pa sa bato si tatay. Samot-saring gamutan ang kailangan. Paano kung sabihin ng doktor na kailangan na niyang magdialysis? Kung ako tatanungin mo, ayos lang naman sa akin. Walang problema kung yun ang sa tingin mong tamang gawin. Ang iniisip ko lang, yun si tatay. Papayag kaya yun ang malayo ka sa kanya. Niayaw kang ang pagtrabahuhin nun sa Maynila. Sa ibang bansa pa kaya. Kaya nga tutulungan mo akong magsabi sa kanya. Alam mo ate, kahit magsanib puwersa pa tayong dalawa, hindi natin kayang baliin ang pananaw ni tatay na ang pamilya dapat magkakasama sa hirap man o ginawa. Walang pwedeng malayo sa atin. Tama si Kiko. Hindi ako papayag na may lalayo kahit na sino sa pamilyang to. Tay, Tay, di ba dapat nagpapahinga na po kayo? Ba't gising pa po kayo? Hindi ako makatulog eh. Tapos narinig ko kayong magkapatid na nag-uusap dito. Nasaktuan na yung narinig ko yung pagbabalak mong mga ibang bansa, Pinang. Paano mo naiisip na iwan kami rito, ha? Tay, hindi ko naman po kayo iiwan dahil lang sa gusto kong iwan kayo. Aalis ako para matugunan ng lahat ng pangangailangan natin. Para sa gamutan ninyo. Kaya ko ang sarili ko. Hindi mo na ako kailangang isipin. Pwede ba naman yun? Siyempre hindi. Tatay ko kayo eh. Alam kong may sakit kayo tapos hindi ko iisipin yun. Ano namang klaseng anak ako nun? Tay, lumalaki na ang gastusin natin dito sa bahay. Hindi na kaya ng sinisweldo namin ni Kiko. O edi magtatrabaho ako ulit. Magpapasada ako ng tricycle ngayon din. Tay, para naman po sa pamilya natin yung gagawin ni Ate Pinang eh. O sige, kung ayaw nyo talaga edi ako na lang ang aalis. Kiko, Bakit? Ako yung lalaki kaya mas kaya kong hirap sa ibang bansa. kaya nga ikaw ang gusto kong maiwan dito dahil ikaw ang lalaki. Ikaw ang magiging lakas ni tatay dito at ikaw din ang tatay yung pangalawang ama ng mga kapatid natin. Mas kailangan ka nila rito. Kakayanin ko naman eh. Pero ate, iniisip ko lang yung kapakanan mo. Ako ang panganay ng pamilya natin, kaya ako ang dapat gumagawa ng sakripisyo. Huwag na nga kayo magtalong dalawa. Dahil kahit anong sabihin nyo, walang aalis. Tay, isipin nyo na lang ang kalagayan natin. Aminin na natin na hirap na tayo. Ito ang tanging paraan para makaahon na tayo. Saka tay, triple ang pwede kong sweldohin dun. Kapag nagtatrabaho na ako, makakapagpadala ako dito ng malaking halaga ng pera. Mabibili na natin yung mga gamot na kailangan mong inumin. Ako na yung bahala sa pangmatrikula ng kambal. Di pa naman ako titigil sa pagtatrabaho. Di ko po iaasa ang lahat kay Ate Pinang. Yung kikitain ko sa pabrika, yun ang gagamitin sa pang-araw-araw natin pangangailangan. Yun naman pala eh. Dahil katuwang ko si Kiko, makakapag-ipon na ako para sa kinabukasan natin. Tay, maipapatayo ko na po kayo ng magandang bahay. Tapos mararanasan na nating makapagbakasyon o kahit kumain sa mga masasarap na kainan. Gagaan na yung buhay natin. Ayoko. Nangako ko sa nanay nyo na kahit anong mangyari, hindi ako papayag na magkahiwa-hiwalay tayo. Maliwanag, unahin yung isipin ang pangangailangan ng mga kambal. Tutal matanda na rin naman ako. Hayaan nyo na ako. Pero tay... Nakapagdesisyon na ako, Pinang. Kapag tinuloy mo ang plano mong yan, pasasamain mo lang ang loob ko sa'yo. At alam kong yon ang pinakaayaw mong mangyari. Tony, 25 anyos ako noong magdesisyon akong magtrabaho bilang DH o domestic helper sa Middle East. Dekada 90 pa lang noon, kaya tradisyonal pa ang pamamaraan sa pakikipagkomunikasyon, pagsulat ng liham at long distance call lamang ang alam naming linya ng komunikasyon. Kaya naiintindihan ko rin ang aking ama
kung bakit ayaw niya akong tumuloy. Mahirap nga naman na hindi niya ako araw-araw makikita at makukumusta dahil milya-milya ang layo namin sa isa't isa. Subalit dahil sa lumalalang sakit niya at paglaki ng mga pangangailangan namin, wala ring nagawa ang tatay ko kundi suportahan na lamang ang plano kong maging OFW. Sa awa ng Diyos, nagawa ko ang lahat ng kailangan upang makalipad sa ibang bansa. 2 taong kontrata ang ibinigay sa akin ng employer kong mag-asawa. Pagdating ko pa lang sa kanilang bahay, kaagad na nilang kinuha ang passport ko upang hindi raw ako tumakas. Proteksyon daw nila yun kung sakaling magbabalak akong gumawa ng hindi maganda sa kanila. Hindi na rin ako umalma kahit pa nakaramdam na ako ng takot nang makita kong mahigpit silang amo. Lalo na ang amo kong lalaki. Hindi nga ako nagkamali. Tinitingnan nila ang lahat ng galaw ko. 4:00 pa lang ng umaga gumigising na ako para umpisahan ang mga gawain. Kailangan bago mag 7:00, nakaluto na ako ng agahan ng mga amo ko. Mabuti na lang at tinuruan nila ako kung paano lutuin ang pagkain nila dahil wala naman akong alam sa kinakain ng mga taga Middle East. Kapag pareho nang nakaalis sa mga amo ko, dito na ako mag-uumpisang maglinis. Bawat sulok tinitingnan ko ng mabuti dahil kapag may nakita silang alikabok, nagagalit na agad sila sa akin. At bago mag 7:00 ng gabi, dapat may nakahanda ng hapunan para sa kanila. Nagagawa ko lang magpahinga pagpatak ng 11:00 ng gabi. Tony, yun ang unang pagkakataon na nagtrabaho ako bilang kasambahay. Akala ko kakayanin ko dahil sanay naman ako sa mga gawaing bahay. Ako ang nagsilbing ina sa pamilya namin magmula nang mamatay ang nanay ko. Pero iba pala kapag ibang tao na ang pinagsisilbihan mo. Isama pa na magkaiba tayo ng lahi. Ngunit kahit ganon, inisip ko na lang na may kapalit din naman ang lahat ng pagpapakapagod at pagsasakripisyo ko sa ibang bansa. Nagagawin ko ang kahit na ano para sa mga mahal ko sa buhay. Ayan, nagre-ring na. Sana sagutin nila agad. Saglit lang to eh. Sige na, sagutin nyo na. Hello? Hiko! Si Ate Pinang mo to! Ate? Kumusta na? Ito, maayos naman. Buti na sagot mo agad yung tawag ko. Limitado lang yung oras ko eh. Kumusta na kayo dyan? Yung kambal? Si tatay? Ayos lang kami lahat dito, ate. Yung kambal may practice para sa gaganaping contest daw sa eskwelahan nila. Tapos si tatay pumunta muna kina Tita Tess. Pero siguro pa uwi na yun ngayon. Oh, bakit hindi mo sinamahan si tatay? Baka mapano yun sa daan. Ayaw niya eh. Di na raw siya bata para alalayan pa. Alam mo naman yun, sing taas ng tore ang pride. Nakakainom ba siya ng gamot? Nakapagpatingin na ba sa doktor? Oo ate, ako mismo nagpapainom sa kanya. Yung sa check-up, meron siya ulit sa susunod na linggo. Huwag kang mag-alala ha. Magpapadala na ako ngayon para sa buwan ng gastusin nyo dyan. Sinobran ko yun para hindi kayo mahirapan. Ate, nandito na pala si tatay. Tay, kakausapin ka raw. Bibigyan ko sa kanya yung telepono ha. O tayo, kausapin mo si ate. Tayo naman eh. Ba't ka umiiyak? Naiiyak na rin tuloy ako. Namimiss na rin kasi kita, anak eh. Anak, umuwi ka na lang. Hindi ko kaya nakalayo ka sa akin. Tay, di ba napag-usapan na po natin yan? Kailangan ko itong gawin para sa pamilya natin eh. Para po sa inyo. Pero gabi-gabi ako nag-aalala, anak. Natatakot ako na baka sinasaktan ka nila dyan. Pinapahirapan tapos hindi mo man lang sinasabi
Ikaw talaga, Tay. Kung ano-ano po yung naisip nyo. Maayos po yung lagay ko rito. Kaya wag na po kayo mag-alala sa akin. Ang isipin po ninyo yung kalusugan nyo. Yun lang naman po yung hinihingi ko sa inyo, di ba? Yung magpagaling ka. Kasi ang gusto ko, kapag nakauwi na ako, maayos na kayo. Kailan pa yun? Mabilis lang naman po tumakbo yung panahon, Tay. Hindi nyo na mamalayan, nandyan na ako sa tabi nyo. Basta, Tay, papagaling ka, ha? Alagaan mo yung sarili mo. Oo naman. Para sa'yo, anak. Ayoko masayang ang sakripisyong ginagawa mo ngayon. Iinumin ko lahat ng gamot ko at hindi magiging matigas ang ulo ko. Ayan, ganyan nga. Basta, Tay, kung may kailangan kayo, padalhan nyo lang po ako ng sulat, ha? Hindi nyo lang ako matawagan dahil hindi ko pwedeng gamitin yung telepono ng amo ko. Pero ang importante, may telepono tayo dyan sa bahay para natatawagan ko po kayo. Yun nga malungkot dun eh. Hindi namin alam kung kailan ka ulit tatawag. Gumagawa naman po ako ng paraan para mas dumalas yung pagtawag ko sa inyo. Basta anak, mag-iingat ka dyan ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Huwag ka masyadong magpakapagod. At higit sa lahat, parati ka magdasal. Opo, Tay. Mahal na mahal kita anak. Mahal na mahal ko din po kayo, Tay. Sige na, Tay. Masyadong mahaba na yung tawag natin eh. Baka mahal na to. Alagaan nyo yung mga sarili nyo dyan, ha? Basta kung may kailangan po kayo, sulatan nyo ako agad. O sige anak, mag-iingat ka ha. Sige po, Tay. Bye-bye. Tapos na yung tawag. Pinang, ano? Tapos ka na? Oo. Ayos na ako. Sobrang namimiss mo na yung pamilya mo sa Pilipinas, no? Sobra. Kung pwede nga lang akong lumusot sa telepono, ginawa ko na eh. Pero wala naman akong magagawa kundi ang magtiis dahil para sa kanila naman tong ginagawa ko. Huwag ka mag-alala. Magiging magaan din ang lahat. Konting tiyaga at pagtitiis lang. Kayang-kaya yan. Ay, alam ko na. Pagkatapos nating magpadala, kumain tayo sa labas. Dadalhin kita dun sa madalas kong kinakainan. Puro mga pang Pilipinong pagkain dun. Wala na kasi akong pera pagkatapos kong magpadala sa Pilipinas mamaya. Ha? Ipapadala mo lahat ng sweldo mo? Paano yung mga pangangailangan mo dito? Meron pa naman akong mga gamit. Tulad ng sabon, toothpaste, tapos ilang biskwit. Tinipid ko talaga para wala akong bibilhin ngayong swelduhan. Kailangan kasi ng tatay ko ng malaking halaga eh. Kaya sa susunod na lang ha. Ay, nako. O siya, ililibre na lang kita. Ha? Naku, Edna, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Ayos lang ako. Hindi rin naman ako gutom ngayon eh. Ayos lang din sa akin na ilibre ka. Total naman, paminsan-minsan lang to eh. Alam ko ang lungkot na nararamdaman mo ngayon. Namimiss mo na ang Pinas, kaya dapat lang na dalhin kita dun sa kainan na yun. Wag na talaga. Sobrang nakakahiya. Sus, ayos nga lang. Kahit ilibre kita, hindi ganun kalaki mababawas sa allowance ko. At isa pa, Pinang, alam ko na kaya tayo nandito ay para sa ikagaganda ng buhay ng pamilya natin. Pero hindi rin naman masama kung paminsan-minsan pagbibigyan natin ng mga sarili natin sa gusto natin, di ba? Pero... O tama na sa pagtanggi at sumama ka na lang sa akin. Ako bahala sa'yo. Ano, tara? Sige na nga. Tara. Tony, malaki ang pasasalamat ko dahil nakilala ko si Edna na isa ring domestic helper. Namamasukan siya sa katapat na apartment unit ng mga amo ko. Mabait, palakaibigan, at masayahin siyang tao. Kaya tuwing araw ng pahinga ko, sa kanya ako sumasama. Kahit ilang oras lang, nakakalimutan ko ang lungkot at pangungulilang nararamdaman ko sa pamilya ko. Nawawala sa isip ko na nasa ibang bansa ako at kumakayod para buhayin ang mga naiwang ko sa Pilipinas. Nang dahil sa pagsama-sama ko kay Edna noon, natuklasan ko na halos iisa lang pala ang kwento ng mga Pinoy
na piniling makipagsapalaran sa ibang bansa. Nagsasakripisyo para sa kinabukasan. Nagtitiis at nagpapakapagod upang may maipadalang malaking pera sa Pilipinas. Kinakalimutan ang sariling pangarap upang tuparin ang kagustuhang makapagbigay ng magandang buhay sa mga mahal sa buhay. Karamihan sa amin, mga magulang na gustong mapagtapos sa pag-aaral ang mga anak, at may mga katulad ko rin naman na anak na gustong makabawi sa mga magulang. Meron ding mga pinili lang magtiis sa ibang bansa para sa pansariling pangangailangan. Gustong umunlad ang buhay at magagawa lang nila yun kapag mas malaki na ang kinikitang pera. Tony, ilang buwan pa lang ako sa Middle East noon bilang domestic helper. Pakiramdam ko taon na ang itinagal ko. Isang beses sa isang buwan ko lang natatawagan sina tatay sa Pilipinas. Mula Lunes hanggang Sabado, parang isang mahabang kalbaryo ang nararanasan ko sa mga amo ko. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikita ang totoong ugali nila. Mainitin ang mga ulo, at kapag nagkamali ako ng kahit isang beses lang, minsan nasasaktan ako. Sampal, batok, nasisipa, na may kasamang masasakit na salita ang inaabot ko. Tony, hindi ko naranasan na mapagbuhatan ako ng kamay ng mga magulang ko. Oo, napapagalitan nila ako pero hindi ganito katindi na parang buong pagkatao ko ay tinatapak-tapakan. Kahit simpleng nakaiwan lang ako ng hugasin sa lababo dahil may iba pa akong ginagawa, pinapagalitan na ako agad. Kapag tinanghali ako ng gising, dahil masama ang pakiramdam ko, dinadagdagan pa ang trabaho ko para sa araw na yun. At ang pinakamasakit ay yung pakiramdam na hindi ako pwedeng sumagot. Hindi ko pwedeng ipagtanggol ang sarili ko. Sa tuwing nagagalit ang mga amo ko sa akin, tinatakot nila ako na pauuwiin sa Pilipinas, na siyang ayokong mangyari. Dahil kapag umuwi ako, baka sabay-sabay kaming mamatay nang dahil sa hirap ng buhay. Kailangan ko nang matapos tong niluluto ko. Anong oras na ba? Wala na ko. Mag-aalas 7 na pala ng gabi. Patay ako nito kina Sir. Hindi pa ako nakapaghain ng pagkain sa lamesa. Mukhang luto na rin naman to. Papatayin ko na yung apoy. Plato. Alin ba rito ang maganda? Ito na lang siguro. Malaki. Sige, ito na lang. Bilisan mo yung kilos mo, Pina, kung ayaw mong masermonan ulit. Bigat talaga ng kawaling to. Ayan, ayos na. Dito muna tong kawali sa kalan. Ayan, diyan ka lang ha. Huhugasan kita mamaya. May plato na ba sa mesa? Ay, teka, silipin ko nga. Ay, wala pa pala. Ano pang nangyayari sa akin? Dapat ginawa ko na yun habang niluluto ko yung ulam eh. Ito, plato, tinidor, kutsara. Ito. Pinang! Kabayo! Yes, sir? What is it? Look at that shirt! You ruined my shirt. Didn't I tell you to wash that separately from other clothes? Look at it, look! I'm sorry, sir. What kind of brain do you have that you can't even use properly? Stupid! You keep doing your job wrong. Do you want me to replace you? No, sir, please don't. I will wash this shirt again.
I'm sorry, sir. I'm sorry. Please don't replace me. I forgot your instructions, sir. I will not do it again. I promise. You forgot? Huh? How many times do I have to tell you that I don't like stupid people? I'm sorry, sir. I'm sorry. You're sorry? Huh? You're sorry? You're sorry? Yes, sir. I'm sorry. Then do your job properly, stupid! Kababayan! Edna, bakit nasa labas ka pa? Nagtapon lang din ako ng basura sa baba. Sayang hindi tayo nagkasabay. Sige mauna na ako. Teka, sandali. Bakit parang pumutok yung labi mo? Anong nangyari sa'yo? Wala lang to. Ayos lang ako. Pinang, sinaktan ka ba ng amo mo? Wala lang yon. Kasalanan ko rin naman kasi. Nakalimutan ko kasing ibukod yung shirt na yon sa ibang damit niya. Kaya ayun, sobrang naman tsahan tuloy. Dahil lang dun, sinaktan ka na niya? Di ba nakwento ko na nga noon na maiksi ang pasensya ng amo kong lalaki. Tsaka, paborito niya kasi yun tapos sinira ko lang. Kaya nagalit tuloy siya. Kahit na. Putok yung labi mo. Oh. Ibig sabihin, hindi lang basta isang sampal yan. Hindi mo dapat hinahayaan na tratuhin ka ng ganyan. Kahit siya pang nagpapasahod sa'yo. Hindi pwede, Edna. Kailangan kong magtiis para sa pamilya ko. Tsaka ito lang yung paraan para mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Naiintindihan naman kita sa bagay na yun. Maski ako magtitiis ako, pero hindi sa ganyang paraan. Ano ka ba? Tao ka, Pinang, hindi ka hayop. Kung lalaban ako, anong mangyayari sa akin? Pababalikin ako sa Pilipinas. Hindi ko naman kikitain doon yung kinikita ko rito. Kaya hayaan mo na lang na ganyanin ka ng amo mo. Di ba nakwento mo rin na kapag nagagalit siya, binabato ka ng kung anong mahawakan niya. Yung huli, nung nakaraang linggo, munti ka na niyang pukpukin ng plancha sa ulo, di ba? Hindi naman natuloy. Ay, hihintayin mo pa na matuloy bago ka magsumbong? Bago mo ipagtanggol ang sarili mo? Edna, kahit ano pang sabihin mo, hindi magbabago ang isip ko na magtiis sa trabahong to. Basta ang importante lang sa akin, makapagpadala ako ng malaking halaga sa Pilipinas. Yun lang. O sige, ikaw ang bahala. Basta kapag kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako agad ha. Alam mo naman na parating wala ang amo ko rito. Kaya kahit katukin mo lang ako dyan, tutulungan kita agad. Salamat, Edna ha. Maraming salamat. Tony, bukod sa pananakit, dumating na rin sa puntong pati pagkain, ipinagdadamot sa akin. Kung ano lang ang natira sa mga niluto ko, yun lang ang nakalaan para sa akin. Maswerte kung kaunti lang ang kinain nila. Malas kung wala halos natirang pagkain. Kaya naman tuwing sweldo, natuto akong bumili ng sarili kong pagkain. Para kahit maubusan ako, hindi ako matutulog ng gutom. Tony, tiniis ko ang lahat ng yun, alang-alang sa pamilya ko. At sa tuwing tumatawag ako kina tatay sa Pilipinas, pinipilit kong maging masaya. Maski sa mga sulat na ipinapadala ko, mga magagandang bagay lang ang sinasabi ko. Natuto akong gumawa ng kwento. Huwag lang sila mag-alala sa akin. Dahil kahit nahihirapan na ako, kinakaya ko naman. At kakayanin ko pa rin hanggang sa maabot ko ang pangarap kong buhay para sa pamilya ko. Ang hindi ko lang inasahan ay mas lalala pa pala ang magiging karanasan ko
sa mga amo kong banyaga. Ay, makakahiga na rin sa wakas. Sakit na naman ng buong katawan ko. Sana hindi ako magkasakit. Hindi ako pwedeng magkasakit. Makatulog na nga at maaga pa ako bukas. Ay, teka. Mag-a-alarm muna ako para sigurado. Ayan. 4:00 ng umaga. Ay, hindi. Gagawin ko na lang palang 3:30 para may 30 minutos pa akong makapagmuni-muni. Kumusta na kaya si na tatay? Ilang linggo na akong hindi nakakatawag sa kanila. Sigurado nag-aalala na yung mga yun sa akin. Sige, kapag nakapagpadala na ako ng pera sa kanila, tatawag na rin ako para mga musta. Sino yung kumakatok? Baka si Sir Omar. May huling pautos bago ko patulogin. Ay, naku naman Sir Omar? What is it? Did I wake you up? No, sir. It's okay. Do you need anything? No. Do you want some coffee? I can make one for you. No. I don't want coffee. Then, what is it, sir? Sir? What are you doing? This is my room, sir. Close the door. What? Why? I said, close the door. Okay, sir. Sir? What do you want? We can, we can, talk outside. Your wife will get angry with me if she, sir. We're just going to talk. Come here. Sit beside me. Why, sir? I said sit beside me. Okay, sir. What do you want? You know, Inang, you're so beautiful. I like your face, your lips, even your body. That's it. I love your body. You're sexier than my wife. Do you want me to increase your salary? No, sir. I'm okay with my salary. Really? I don't believe you. You have a poor family in the Philippines, right? You need money. Okay. Here's what we're gonna do. I'm going to increase your salary. But you are going to do me a favor. Favor? What favor, sir? Take off your shirt. What? No, sir. I don't. No, sir. Please don't. Your wife is. No, sir. Please don't. It's okay. It's okay. Don't cry.
Don't cry. I'll be gentle. As promised, I'm going to increase your salary. I'm going to give you money tomorrow. Your bonus. But if you're going to tell anyone about this, I am going to kill you and your family. You know that I can't do that. Do you understand, Pina? Very good. From now on, you cannot go unless I allow you. Okay? Now, go to sleep. Tony, yun ang unang beses na nakaramdam ako ng matinding takot. Tuwing lalabas ako ng kwarto upang magtrabaho, hindi ako nakakagalaw ng maayos. Dahil pakiramdam ko, nakamasid sa akin ang amo kong lalaki. Nakakahinga lang ako ng maluwag kapag papasok na sila sa kanilang trabaho at muling babalik pagsapit ng gabi. Kapag matutulog na ako, nilalak ko na ang pinto ng kwarto ko at saka ko haharangan ng silya. Nakatingin lang ako doon, nagbabantay hanggang sa makatulog ako. Kahit paano, maswerte ako dahil hindi na ako muling pinagsamantalahan ng amo kong lalaki. Tinotoo nga lang ang sinabi niya na hindi na ako pwedeng lumabas. Naging preso ako ng mga amo ko. Hindi ako pwedeng lumabas nang hindi nila sinasabi. Mabuti na lang at palagi kong palihim na napapakiusapan si Edna na ipadala ang sweldo ko sa Pilipinas. Kung minsan sa kanya na rin ako nagpapabili ng mga pangangailangan ko. Sa pintuan lang kami nag-uusap at mabilisan pa. Kaya hindi ko rin magawang tawagan o patalhan ng liham ang pamilya ko. Si Edna na lang ang nagpapaabot ng balita tungkol sa akin. Tony, umabot ng ilang buwan ang ganong sitwasyon ko. Sobrang miss na miss ko na ang pamilya ko na ilang buwan ko na rin hindi natatawagan o kahit man lang nasusulatan. Pero sa tuwing iisipin ko na may perang nakakarating sa kanila, kumakalma ang loob ko. Tony, nagmistulang kulungan ang apartment ng amo ko. Nagagawa ko lang makita ang labas kapag tumitingin ako sa bintana. May mga pagkakataon na nagpapaalam ako sa amo kong lalaki na kung pwedeng lumabas naman ako, pero palagi siyang tumatanggi. Natatakot na baka magsumbong ako sa Embahada ng Pilipinas sa Middle East kung nasaan ako. Dito ko na sinabi na, sige, magtitiis ako hanggat kaya kong tiisin dahil alam ko na may katapusan din ang lahat ng ito. Kaya lang Tony, may isang malaking problema ang dumating sa akin.
Isang buong araw akong naghintay na lumabas si Edna sa kanila. Ngunit hindi yun nangyari. Nung sumunod na araw, naghintay pa rin ako hanggang sa nagulat ako na ibang kasambahay na pala ang naroon. At dahil Pinoy din siya, sinabi niya sa akin na umuwi na raw si Edna sa Pilipinas. Nalungkot at nasaktan ako dahil hindi man lang siya nagpaalam sa akin. At syempre, wala na akong ibang kayang pagkatiwalaan sa perang ipinapadala ko sa amin. Tony, pakiramdam ko noon nawalan na ako ng kakampi dahil sa pag-alis ni Edna. Hanggang sa kinausap ako ng amo kong lalaki. Inabot niya ang pasaporte ko. Binigyan ng malaking halaga, plane ticket at sinabing umuwi na raw ako sa Pilipinas. Hindi na raw nila ako kailangan. Ngunit bago ako umalis, pinagbantaan niya ako na wag raw akong magsusumbong dahil hahabulin niya raw ako kahit saan ako magpunta. Tony, hindi na ako umalma o lumaban pa pagkatapos ng mga sinabi niya. Sa halip, nagpasalamat na lang ako dahil sa wakas, dumating na ang pinakahihintay kong araw. Ang makaalis sa malaimpyernong lugar na yun at muling makasama ang pamilya ko. Dito na lang po, Manong. Salamat po. Ay, makikisuyo na lang po ako ng ibang bag. Nasa likod po. Sige. Ay, salamat, Panginoon. Nakauwi ako ng buhay. Ay, palagay na lang po rito. Ayan. Ito po yung bayad. Maraming salamat po. Nasaan kaya si na tatay? Parang walang tao sa loob ah. Tay! Iko! Nandito na ako! Iko! Tatay! Nandiyan ba kayo sa loob? Ako to, si Pinang! Abay, Pinang? Ikaw ba yan? Ah, Jingjing. Oo, ako nga to. Naku, nagulat naman ako sa'yo. Akala ko yung hindi ka nababalik dito sa atin. Malabo namang mangyari yun, no? Bakit parang ang payat mo naman yata para sa isang buntis? Ang liit ng tiyan mo, oh. Ha? Buntis? Oh, Ako? Oo. Bakit hindi ba? Abay, usap-usapan dito sa atin na nabuntis ka raw ng isang Arabo at nagpakasal ka na daw doon kaya wala ka na raw balak pang umuwi dito sa Pilipinas. Ako? Mabubuntis ng Arabo? At nagpakasal? Jingjing, napaka-imposible namang mangyari yan. Nagtatrabaho lang ako dun sa Saudi. Yun nga ang sabi nila dito. Kaya nga raw ilang buwan ka nang hindi nagpapadala kina Manong Lazaro. Dahil nga daw nagpamilya ka na sa Saudi. Ilang buwang hindi nagpadala. Oo, ikaw talaga. Paano mo nagawa yun sa tatay mo? Kung alam mo lang kung gaano kalaking kahihiyan ang binigay mo sa pamilya mo, Pinang. Ikaw ang parati pinag-uusapan dito sa atin. Kaya, ayun, kaya sobrang nahirapan yung si Mang Lazaro. Teka, Jingjing ha. Sobrang naguguluhan lang ako eh. Nakita mo ba si na tatay? Nandito ba sila sa loob ng bahay? Kanina pa ako tawag ng tawag pero walang sumasagot eh. Ay, hindi mo pa pala alam? Naku. Ang alin? Anong hindi ko pa alam? Yung nangyari sa tatay mo. Bakit? Teka, ano bang nangyari kay tatay? Ate Pinang? Kiko, kanina pa ako tawag ng tawag dito pero walang sumasagot sa inyo. Anong ginagawa mo rito? Ha? Umuwi na ako. Hindi na ako nagpadala ng sulat sa inyo. Tumawag kasi biglaan to pag-uwi ko. Sana di ka na lang umuwi. Teka, Kiko! Kiko! Sandali lang! Ano bang nangyayari? Pinang, mauna na ako ha. May gagawin pa ako sa bahay. Oo, sige, ingat ka ha. Oo. Jingjing! Jingjing! Naguguluhan na ako. Ano ba talagang nangyayari? Makapasok na nga muna sa loob. Ang bigat. Kiko! Ba't nandito ka? Pinapasok ba kita? Sandali nga, ano bang nangyayari?
Bakit ganyan ka makasagot sa akin? Tsaka, ano ba yung sinasabi ni Jingjing na nabuntis daw ako ng Arabo at nagpakasal sa Saudi? Bakit, hindi ba? Hindi! Lahat ng mga narinig niyo sa kanila, mga hindi totoo yun. Nagtrabaho lang ako sa ibang bansa, yun lang. Hindi ako buntis, wala akong asawa. Talaga lang ha? Kaya pala halos 6 na buwan kang hindi nagparamdam. Ni sulat wala kami natanggap mula sa'yo. Namuti na mga mata namin sa kahihintay ng tawag pero wala. Tuluyan mo kaming kinalimutan. Hindi yan totoo ah. Hindi ka nga nagpapadala ng pera dito eh. Hirap na hirap ako dahil sinalo ko lahat ng responsibilidad mo, ate. Pinilit kong tuparin ang pangako mo kay tatay. Sandali. Kiko, buwan-buwan akong nagpapadala dito sa inyo. Walang mintis yun. Alam ko dahil ako mismo ang nag-aabot ng pera sa kaibigan ko doon para makapagpadala sa inyo. Sinungaling! Ilang buwan kami naghintay sa'yo, ate. Halos mabaliw na ako kakaisip kung paano ko sosolusyonan yung mga problema namin dito. Nangako ka, diba? Nangako ka na ikaw ang bahala sa amin. Pero anong ginawa mo? Basta mo na lang kaming tinalikuran. Kinalimutan, pinabayaan mo kami. Imposible yun, Kiko. Sa tingin mo magagawa ko yun sa inyo? Kaya nga ako nagtiis at nagsakripisyo sa ibang bansa para sa kapakanan ng pamilya natin. Tapos sasabihin mong pinabayaan ko kayo? Oo! Dahil yun mismo ang ginawa mo, ate. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkanda baon-baon kami sa utang dahil lumalasakit ni tatay. Ano? Marami nagsabi na kaya hindi ka na raw nagpaparamdam dahil tinalikuran mo na kami. Nagpabuntis ka sa ibang bansa at nagpakasasa ka sa lalaki. Ate, sobrang nasaktan si tatay sa mga narinig niya. Kaya yun, bumigay ang katawan niya. Mas lalo nang hina dahil kahit anong pakiusap niya sa akin na tawagan ka, hindi ko matawagan dahil hindi ko alam kung paano. Hanggang sa ano? Kiko, anong nangyari kay tatay? Anong nangyari sa kanya? Wala na si tatay, ate! Namatayan ako ng ama dahil sa'yo! Hindi. Hindi yan totoo. Imposible. Kiko, buhay pa si tatay. Wala na si tatay. Kung alam mo lang kung gaano siya nahirapan dahil sa kapabayaan mo. Pinag-alala mo siya ng husto. Ilang gabi siyang halos hindi makatulog ng maayos, kakaisip lang sa'yo. Nagtatanong kung bakit nagawa mo kaming talikuran ng ganun-ganun na lang kung paano ka naging sakim. Huwag mo kong tatawaging sakib, Kiko, dahil hindi mo alam kung ano ang mga pinagdaanan ko doon para lang sa pera. Para sa kinabukasan ng pamilya natin. Sinungaling! Nagsasabi ako ng totoo. Nagpapadala ako ng pera sa inyo. Ni minsan, hindi ako nakalimot na gawin yun dahil ayokong pabayaan kayo kahit malayo ako sa inyo. Wala nga eh! Walang dumating ni piso sa amin! Paano ako maniniwala sa sinasabi mo? Ewan ko! Hindi ko alam! Basta hindi ko kayo pinabayaan. Mas lalong hindi ko kayo tinalikuran. Kahit gustong-gusto ko nung umuwi dahil sobrang nahihirapan na ako. Hindi ko pa rin ginawa. Kahit na dignidad at kaluluwa ko naging kapalit. Nagpakatatag ako kasi kailangan niyo ako. Hindi ako pwedeng maging mahina doon. Paano nga ako maniniwala sa'yo, ate? 6 na buwan kang walang paramdam. Kahit paano ako magtiwala sa sinasabi mong nagpakahirap ka doon kung ang balita rito nagpakasasa ka sa yaman ng lalaki mo. Gusto mo ng pruweba? Sige. Sige. Uhubarin ko tong jacket ko para makita mo. Ayan! Bawat pasa at sugat na makikita mo sa braso at likod ko. Lahat ng yan. Pruweba na pinilit kong huwag subuko para sa inyo. Anong ginawa nila sa'yo? Tony, maliban sa kalungkutan dahil wala na si tatay, matinding galit ang meron sa puso ko. Niloko ako ng kababayan kong si Edna.
Sinamantalan niya ang sitwasyon ko noon at sinira ang tiwala ko. Kaya naman muli kaming nag-usap ni Kiko at nagdesisyon na hanapin si Edna. Mabuti na lang at naitabi ko pa ang papel na ibinigay niya sa akin noong magkasama pa kami. Nakasulat doon kung saan siya nakatira rito sa Pilipinas. Dahil ang balak sana namin ay magkita pagkatapos manilbihan sa Middle East at maipagpatuloy ang pagkakaibigan. Dahil sa malayo ang lugar ni Edna, nanghiram ang kapatid ko ng sasakyan sa kaibigan niya. Gumastos ako upang makita at masingil ang taong pinagkatiwalaan ko ng lubos, ngunit isa palang manluloko at mapagsamantala. Tao po! Tao po! Tao po! Nandiyan na! Sandali lang! Siya ba yun yung sumigaw? Oo, siya nga yun. Sino si... Pinang? Mabuti naman at kilala mo pa ako. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nakalimutan mo na bang binigay mo ang address mo sa akin nung nasa Saudi tayo? Buti nga may pagka-sentimental value akong tao eh. Tinatago ko ang binigay ng mga taong mahalaga sa akin. Anong ginagawa mo rito? May nakalimutan kasi akong ibigay sa'yo. Ha? Ano yun? Ito oh. Ibalik mo ang mga pera ko! Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Pinang! Anong wala? Ang kapal ng mukha mong magsinungaling sa harapan ko? Sa ilang beses na nakisuyo ako sa'yo na ipadala mo ang pera ko sa pamilya ko, isa lang doon ang pinadala mo? Hayop ka eh! Maniwala ka sa akin! Pinadala ko lahat yun! Isang beses lang kami nakatanggap ng pera. Yun yung panahon na tumawag ka sa akin para sabihin na naipadala mo na yung pera ni ate. Pero pagkatapos nun, wala na! O ano, Edna? Magsisinungaling ka pa ba o kakadboy na kita? Nagsasabi ako ng totoo! Huwag mo ko pinagbibintangan ng kasalanang hindi ko naman ginawa, ha? Wala akong kasalanan sa'yo! Hindi ka talaga magsasabi ng totoo? Wala kang ebidensya na ginawa ko yung sinasabi mo! Kaya wala akong ginagawang mali sa'yo, Pinang! Sa katunayan nga yan eh, ikaw tong may malaking utang na loob sa akin eh! Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Wala ka na ba talagang natitirang hiya sa katawan mo? Tsaka anong utang na loob ang sinasabi mo? Ninakaw mo nga ang 4 na buwan kong sweldo, di ba? O bakit may ebidensya ka ba, ha? Ikaw nga tong makapal na mukha dahil pumunta ka rito para pagbintangan ako sa isang kasalanang wala ka namang pruweba na ako nga ang gumawa. Ano pa bang pruwebang gusto mo? Wala nga kami natanggap na pera sa loob ng 4 na buwan na pinapasuyo sa'yo ni ate yung sweldo niya. Eh baka ikaw naman ang kumuha nun. Ano sinabi mo? Siguro pinalabas mo na hindi ko pinapadala ang pera ng ate mo sa inyo. Pero ang totoo, kada padala ko ay binubulsa mo na lahat. Posible yun, di ba? Huwag mo nga pinagbibintangan ng kapatid ko? Eh pues wag mo rin ako pagbibintangan. Uulitin ko, Pinang. Wala akong kasalanan sa'yo. Kung hindi man nila natatanggap yung mga pinapadala mong pera, hindi ko na kasalanan yun. Yung kapatid mo kausapin mo dahil sa kanya nakapangalan ng pera. Napaka-demonyo mong hayop ka! Ikaw, wag! Ay! Baka paano ka ba? Tama! Pigilan mo yung kapatid mo kung ayaw mong pareho kayong matulog ngayon sa kulungan. Magsilayas ka kayo rito. Pinapahiya nyo lang ako sa maling rason eh. Sandali! Gusto ko lang itanong sa'yo. Ni minsan ba, tinuring mo rin akong kaibigan, Edna? Alam mo kung ano ang pinagdadaanan ko sa mga amo ko, di ba? Nakita mo yung mga pasa ko. Kinumbinsi mo ba nga ako na magsumbong nun eh, di ba? Kaya ang tanong ko sa'yo ngayon, naging kaibigan din ba ang tingin mo sa akin? Kasi ako, oo. Tinuring kitang kaibigan, Edna. Kasi ikaw lang ang naging kakampi ko. Ikaw ang naging sumbungan ko. Kaya sobrang sakit nitong ginawa mo sa akin. Wala nga akong ginagawang mali sa'yo. Hindi ako naniniwala. Alam kong ikaw ang kumuha ng mga pera ko. Alam mo ba nang dahil sa mga ginawa mo, namatay ang tatay ko? Nang dahil sa'yo, hindi ko na siya nakasama. Nang dahil sa'yo, kaya nabaliwala ang higit 2 taon kong paghihirap sa ibang bansa. Alam mo yun, di ba? Alam mo yung kagustuhan kong mabigyan ng
magandang kinabukasan yung pamilya ko. Pero nawala yun sa isang iglap. Dahil sa'yo. Dahil sa mga taong katulad mo na walang puso. Kung sinasabi mo lang yan, para makonsensya ako, pues nag-aaksaya ka lang ng panahon. Ate, uli ka na nga. Wala na nga talaga tayo mapapala rito. Kaya mo na lang masunog ang kaluluwa niyan sa impyerno. Umalis na nga kayo! Bago pa ako tumawag ng barangay. Sana usigin ka ng konsyensya mo, Edna. Sana maisip mo yung ginawa mo sa akin. Kapwa mo Pilipino, niloloko mo? Pinagsisinungalingan mo? Kala ko ba magkababayan tayo? Isa kang malaking sinungaling, Edna. Sana karmahin ka. Sana maranasan mo rin ang hirap at sakit na nararanasan ko ngayon. Tony, pinasa Diyos ko na lang ang parusa ni Edna sa ginawa niya sa akin. Tinuon ko na lang ang sarili ko sa muli kong pagbangon dahil meron pa akong mga kapatid na umaasa sa akin. Kalaunan, umayos din naman ang buhay naming magkakapatid. Hindi kami mayaman pero kontento na kami sa aming mga buhay. Tony, buti na lang iba na ang panahon ngayon, ano? Marami ng paraan ng komunikasyon ng mga OFW. Pero sana magsilbing aral ang aking kwento. Kapag nasa ibang bansa ka, huwag ka pa rin basta magtiwala. Dahil minsan kung sino pa ang kababayan mo, sila pa ang mangungunang manamantala sa'yo. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Pinang. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.